Manggita at Larina. Noong unang panahon, sa isang bayang may lawa sa Luzon, may nakatirang mangingisda at ang kanyang dalawang dalaga na sina Manggita at Larina. Si Manggita ang panganay at siya ay mabait at mapagmahal sa lahat. Ang bunso naman, si Larina, ay kabaligtaran ng kanyang kapatid sa lahat ng bagay. Siya ay masama sa ibang tao, nanghuhuli ng paru-paro at ilalagay sa mga bote para paglaruan, at madalas ay salbahe sa kanyang kapatid. Si Manggita ang kumikilos lahat sa bahay at sinisigurong luto ang pagkain kapag dumating na ang kanilang ama mula sa trabaho. Gutom at pagod, nakahanda na ang kanyang makakain at ang kanyang kama para tulugan. Hindi tinutulungan ni Larina ang kanyang kapatid at wala siyang pakialam sa kanilang ama. Madalas siyang namamalagi malapit sa lawa na nagsusuklay habang tinitingnan ang kanyang aninag. Ako lang naman ang pinakamagandang babae sa bayang to, di ba? Ay, sino bang niloloko ko? Siyempre naman, wala nang mas gaganda pa sa akin sa buong kaharian. Lalo na dito sa mahirap na bayang to. Isang araw, ang mangingisda ay nagkasakit ng masama at pumanaw. Nalugmok si Manggita ng husto. Siya ay umiyak ng maraming oras, pero kanyang napagtanto na ang responsibilidad ng kanilang pamilya ay nakaatang na sa kanyang balikat. Tinatagan niya ang kanyang loob at pumunta kay Larina upang sabihin ang kanyang desisyon. Si Larina, tulad ng dati, ay nasa tabing lawa at tinititigan ng kanyang aninag. Kapatid, andito ako upang sabihin sa'yo ang importanteng bagay. Umalis ka nga! Hindi mo ba nakikita na abala ako? Pero hindi ko naman nauubusin ang oras mo. Ano ba kasi yun, Manggita? Kasi mula noong mawala sa atin si Ama, wala nang naghahanap buhay para sa atin. Kaya nagdesisyon akong magbenta ng isda sa palengke araw-araw. Hindi ko alam kung sasapat ito, pero pipilitin ko. Ay, okay. Sige lang. Ngayon iwan mo na ako. Alam mo, hindi mo naman kailangan maging malupit sa akin. Mahal kita. Alam mo yun, di ba? Oh, hindi ko kailangan ng pagmamahal mo, Manggita. Pinanganak ako sa maling pamilya. Pero tandaan mo to, hindi magtatagal na palaging ganito. Nakatakda ako maging isang reyna balang araw. At iiwanan ko ang miserable at kawawang bayan na to. At kasama na kayong lahat dito. Darating ang aking gwapong prinsipe. Makikita mo. Nagbuntong hininga na lang si Manggita. O siya, pangarap ko lang naman ang kaligayahan mo, mahal kong kapatid. Lumipas sa mga araw at nagtrabaho si Manggita ng husto upang may mapagkasya para sa kanya at sa kanyang kapatid. Isang araw, nang nag-uwi lang siya ng kinitang barya, siya ay talagang nabahala. Larina, pasensya na pero ang kinita ko ay hindi sapat upang pambili ng pagkain nating dalawa. Maaari mo ba akong tulungan maibenta ang mga isda para bukas? Ano? Ano uli ang sinabi mo? Gusto ko na tulungan mo ako magbenta ng isda nang magkapera tayo ng sapat para sa ating dalawa. Pakiusap, mahal kong kapatid. Siguro nahihibang ka na talaga. Ako ang magiging reyna. At gusto mong ako maging alila? Hindi pwede. Pero, mahal kong kapatid, tama na yan. Babalik na lang ako sa lawa. Nalungkot si Manggita. Naupo na lang siya at nagsimulang umiyak. Lumabas ng bahay si Larina at nakita ang isang matandang babae na nakatayo sa labas. Ano naman ang gusto mo, matanda? Oh, Ineng, pasensya na. Ako ay nagugutom na at nauuhaw at naglakad ng napakalayo. Maaari bang makahingi sa iyo ng kapirasong tinapay at konting tubig para inumin? Mukha ba akong alila sa iyo? Umalis ka nga sa harap ko. Itinulak ni Larina ang matanda sa kanyang harapan at naglakad papalayo. Aray ko po! Nang marinig ang iyak ng matanda, nagmadaling lumabas ng bahay si Manggita. Nagulat siya sa nakita ang bumagsak na matanda. Naku po! Pasensya na po kayo! Tinulungan ni Manggita na makatayo ang matanda at pinapasok siya sa loob ng bahay.
Ipinaliwanag ng lola kung paano siya itinulak ni Larina. Nagulat si Manggita rito. Oh, nako, ipagpaumanhin niyo na po, Lola. Ang kapatid ko ay minsan medyo hindi masyadong mabait. Oh, ayos lang naman yun. Mukhang ikaw naman ang mabait. Kung maaari, sana'y makahingi ako ng kapirasong tinapay na makakain at tubig na maiinom at aalis na rin ako. Tumango si Manggita at ibinigay ang kaisa-isang tinapay na mayroon sila. Binigyan niya rin ito ng isang basong tubig. Ang lola ay masayang kumain at uminom ng tubig. Maraming salamat, anak ko. Napakabait mo talagang bata. Pagkasabi nito, umalis na ang matanda. Natulog si Manggita nang walang laman ng tiyan. Ilang araw pa at nagkasakit si Manggita at hindi makabangon. Si Larina naman, tulad ng dati, ay wala talagang pakialam. Oh, kapatid ko. Pumunta ka naman sa palengke para magtinda ng isda. Wala tayong ipon para panggastos. Wala akong ibang pupuntahan. Huling sabi ko na yan sa'yo. Pagkasabi nito, lumabas si Larina sa bahay at natagpuang muli ang matandang babae. Ikaw na naman? Ano ba talaga ang gusto mo? Narinig kong masama ang pakiramdam ni Manggita. Dinala ko ang mga binhing ito para makatulong sa kanyang pagaling. Papasukin mo ko para mabigyan ko siya ng buto kada oras at maalagaan siya. Kinabukasan, makikita mo na magaling na siya. Napangisi si Larina sa narinig dahil ayaw niyang makabangon sa sakit si Manggita. Nagkunwari siyang ngumiti. Nako, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kapatid ko naman siya. Ibigay mo na sa akin ang mga buto at titiyakin kong maalagaan siya ng maayos. Sigurado ka? Oh, syempre naman. Pues, kung gano'n, neto. Kinuha ni Larina ang supot na mga buto mula sa matanda. Lalong lumala ang sakit ni Manggita at sa gabi ay hindi siya makatulog. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan. Nagsimulang manilaw ang kanyang mga mata. Sobrang tuwa ni Larina nang makitang nagdurusa ang kanyang kapatid. Ni minsan ay hindi niya binanggit dito ang tungkol sa mga buto at itinago niya ang supot sa ilalim ng kama. Kinabukasan nang siya ay magising, nakita niya si Manggita na pinagpapawisan ng husto. Ngumiti siya at nang makitang aalis ito ng bahay, pumasok ang matandang babae. Ha! Ikaw? Ang lakas ng loob mong pumasok ng bahay nang walang permiso. Ngunit ang matandang babae ay nagpitik ng kanyang daliri at kaagad ay naging isang guwapo at matipunong lalaki. Teka, ano? Sandali! Isa kang anghel? Hindi ako anghel. Isa akong prinsipe. Si Prinsipe Steven ng House Validom. May mahiwaga akong kapangyarihan at matagal na akong naghahanap ng pinakamabait na babae upang pakasalan. At ngayon ay masasabi ko na natagpuan ko na ang tamang babae. Kung gugustuhin niya rin ako. Pues, syempre naman, prinsipe ko. Wala kang ideya kung gaano ako katagal naghintay para sa araw na ito. Tayo na't magpakalayo sa lugar na ito upang makapamuhay tayo ng masaya habang buhay. Tumigil ka! Isa kang masamang tao. Hindi ikaw ang ibig kong sabihin. Ha? At tumingin si Prinsipe Steven sa dalagang si Manggita at ipinikit ang mga mata. Gininto ang liwanag ang pumalibot sa kanyang katawan. Ang nakahigang si Manggita na nakapikit ang mga mata ay napalibutan din ng ginintoang liwanag. Pinanonood ito ni Larina at manghang-mangha siya. Hindi nagtagal, ibinukas ni Manggita ang kanyang mga mata at tumayo na parang hindi nagkasakit. Ibinukas din ng prinsipe ang kanyang mga mata at nawala ang ginintoang liwanag. Hindi makapagsalita si Manggita dahil wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Ngumiti si Prinsipe Steven at ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Lumabas ako buong gabi upang bantayan ka.
Hindi lang itinago ng kapatid mo ang supot ng mga buto, ipinagdasal pa niya na magkasakit ka palalo. Ikinagulat ni Manggita ang lahat ng kanyang narinig at tinanong niya ang kanyang kapatid. Larina, bakit? Bakit ba galit na galit ka sa akin? Hay nako! Wala akong oras sa mga drama mo. Umalis na kayo ng prinsipe at hayaan niyo na ako. Kahit kailan hindi kita nagustuhan at hindi kita magugustuhan kahit kailan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Manggita. Ngunit nilapitan siya ng prinsipe upang suyuin. Huwag kang malungkot ng dahil sa kanya. Hindi siya nararapat sa iyong pagmamahal at kabaitan. Lumayo na tayo rito at pumunta sa aking kaharian. Nais ko na pakasalan ka kung gugustuhin mo akong maging asawa. Pero kapatid ko siya. Alam mo, hindi nagbabago ang ibang tao. Mas mabuting malaman mo na yun ngayon. Tapos na ba kayong dalawa? Nakakapagod na kayo. Tumingin si Manggita kay Prinsipe Steven at tumango. Nagpitik ng daliri ang prinsipe at ang dalawa ay naglahong parang bula. Sa isang engranding kasalan, sina Manggita at Prinsipe Steven ay pinag-isang dibdib at ang dalawa ay naging masaya at kontento sa buhay. Si Larina ay ganoon pa rin, masungit at malupit sa ibang tao. Hindi siya nagbago kahit na kaunti. Si Manggita naman ay tiniyak na nakakatanggap ang kapatid ng pagkain nang hindi nito nalalaman. Madalas natawanan ni Prinsipe Steven ang inaasam ni Manggita na magbabago pa ang kapatid. Alam mo, ang ibang tao ay hindi nagbabago. Magbabago rin si Larina. Bahalang araw. Hindi siya ang ibig kong sabihin, kundi ang pananalig mo sa kanya na magbabago siya.